ug si Beastmaster nagpalutang-lutang sa gitna ng dagat gamit ang refrigerator. Kami gamit ang balsa. Ayan. Gamit ang lubid na to, magpapahila kami sa motor. Susubukan namin ay challenge sa gitna ng dagat gamit lamang ang maliit na balsa. Ang balsa ang tawag sa amin sa pinagtagpi-tagping kawayan at magpapalutang-lutang kami ng 10 oras gamit lamang ito. At hindi namin alam kung anong mangyayari sa amin kung nasa gitna na kami ng karagatan. Baka masira yung balsa, kainin kami ng pating, o di kaya abutin kami ng masamang panahon. At syempre, tinisting muna namin ni Kuya Bobs ang gagamitin naming balsa kung kakayanin ba na kaming dalawa ang nakasakay. Kaya Kuya Bobs? Kayang-kaya. Malugik! Masidik, nasalanan ba dito? Tanggal ka na po. Shout out kay Banoy. Balik ka mura. Shout out kay Nagason na. Alam namin na hindi biro ang challenge na to, kaya nagpaalam kami sa mga supported naming pamilya. Bye-bye! Bye. Inay ka. Pag inay ka, may mga shokoy nga to. Alas 6:30 na ng umaga kami umalis sa amin at salamat sa tito ko sa paghila sa amin papunta sa gitna ng dagat. Sa pag-andar ng aming sinasakyang balsa, ramdam na namin ang takot at kaba at excitement sa aming sarili. Pero ang sarap sa pakiramdam na gagawin nyo ang mga bagay na wala pang nakakagawa at kami pa lang ang unang gagawa ng ganitong challenge sa buong isla ng Samar. At ako ay kinakabahan sa aming gagawin. Dahil hindi namin alam kung anong pwede mangyari sa amin dito sa gitna ng karagatan. At nagpapasalamat ako sa mga sumusuporta sa aking mga content. Marami pa tayong gagawin ng mga challenge at pwede ka rin mag-comment kung anong mga challenge ang gusto nyong gawin namin. Please follow, like, and share para sa marami pang videos na aming i-upload. Burayo pa naton! Halos umabot ng 1 oras ang paghila sa amin bago namin narating ang gitna ng karagatan. Nasa gitna kami ng Samar, Camandag Island at Santo Niño Island at ito ang lokasyon namin sa mapa. Doon mo sa saring ni Samon. Pag hinay ikaw ginagawa ha. Pag hinay ikaw. Tinatawag ni Master Best sa kanila, payaw. Dito naman, inatawag sa amin, arong. Dito kami, magdatali. Ka nasisira ulo. So shout out pala sa may-ari ng arong na to. Idol Right ang may-ari na to. So Idol Right, tali lang kami. Ay. Diri pa nga ito ngayon, si All Right. All Right Doll na yan. Ugong! Barinig kita sa mukha eh. 30 minutos pa kanto. Ano oras na? Alas 7 eh. City na? Oo. Oo, sakto. At dito na nga kami iniwan ng tito ko. Oray. Ang usapan namin, kahit anong mangyari, hindi siya magsusundo hanggang hindi pa nag-aalas 5 ng hapon. Para maabot namin ang 10 oras na challenge namin dito sa gitna ng dagat. Walang kontak sa tito ko kung ano man ang mangyari sa amin dito. Sana. Hayaan na rin. Kaya natin rin ito. Good luck mga ka-Lakers! Nag-isip kami ng una na namin gagawin. Kaya nagsiga muna si Kuya Bobs ng uling para makapag-ihaw kami sa dala naming isda. Siyempre mga ka-Lakers, may dala kaming uling at gagamitin namin para sa pang-ihaw ng isda. Kanin at syempre tubig. Kaya tayong mega sardines, tatak barko. Grabe mga ka-Lakers, di pa rin ako makapaniwala na nandito na kami ngayon sa gitna ng dagat. Saluduhan kita. Hey!
So mga ka-likers, pawang mga professional lamang ang pwedeng gumawa nito. Bakit? Professional ka ba? Ang galing mo sumagot. Ang lakas makasa. Gago! Kuya Bob, otro ko nun. Sino? May pating nun, otro naman. Hinahamon ka. Hinahamon Sino ka. may nagamon? pating. Nagamon? Si Kuan, si Justin na naman. Justin na naman, oh. Justin, pakita mo. Pakita. Oh. Vertical pa ako. Pakita mo. Oh, ayaw ko na ipagawas. Ayaw ko na ipagyawas. Ayaw ko na ipagawas. Ha? Pagtaon lang ako na kun. Pagtaon? Oo, taon. Come on, ada. May Wala pating. ka rin talaga pating. Oh. Masakanak. Bangan mabut ang pating. Kaya mga ka-likers, dito sa amin mga ka-likers, pag namangingwit ka ng isda, pag ahon mo, sige, jumarisintay lang, hindi mahuli ka. Ang anuhin mo sa nang baka may nahuli na. Ayan. Oh, ayan na. Oh, yay! Luto. Tangina pare. Luto na. Kain na agad. Oh, Tikman bago mo, huli, oh. tikman mo. Tikman natin. Tikman mo. Para maniwala kayo na hindi ito bigay, oh. Ayan, oh. Luto na. Pagkatapos namin mag-ihaw ni Kuya Babs, kumain na din kami. Kasi mag-aayos pa kami ng aming masisilungan dahil alam namin ang init na aming mararanasan pagsapit ng tanghali. Sa mga oras na to, nagsisimula na kaming magtayo ng aming masisilungan dahil ramdam na namin ang init ng araw. At pansin nyo naman na may dala kaming mga dahon ng mga nipa dahil ito ang gagamitin namin para gumawa ng maliit na bubong. Time lapse! Taran! Astego! Inamon kubo! Tutor mo siya, master. Like asay mo kubo. Tutor ko mga ka-likers, itutur ko kayo sa aming maliit na kubo. Yan o. Oh, napakaangas! Parang may naamoy ako hindi maganda. Sabog-sabog. Kailangan namin masisilungan kasi nakalimutan ko magpahid ng sunlight. Sunlight. Sunrise? Sunblock? Tama kayo. Ako naman eh. Muntik nang matumba ang ginawa naming bubong. Kaya tinalian namin para maging matibay. Okay, tapos na kami. Nag-ayos ng aming kubo-kubo. Let's go! Hindi mo. Masuring At habang nag-i-enjoy kami sa aming pagsuswimming, may naramdaman na pala si Kuya Bob na mahapdi sa kanyang katawan. Kaya tumigil na kami. May nasagip pala siyang salabay. Ito ay isang uri ng jellyfish na may mahabang galamay na pag ito'y dumikit sa inyong katawan, mahapdi at sobrang kati ang iyong mararamdaman. May mga dikya dyan sa lalim. Alas 12 na at tirik na ang araw. Kaya namingwit na lang kami ni Kuya Babs. Umabot ng 1 oras, wala pang huli. Huwag kami sura yan mga ka-likers. Sa ilang oras na namin na nakalutang dito sa dagat, may lumapit na isda sa aming balsa.
Kuya Babs, ano na? Kuya Like, ano na? Pahinga muna kami. Tulog muna. Sa aming pagpapahinga, nakatulog kami kahit dagat na ang aming hinihigaan at ilang oras pa kaming magpapalutang-lutang dito. At sa aming pagpapahinga, nagising kami sa sobrang init. Kaya naisipan namin tumalon para mabawasan man lang ang init na aming nararamdaman. At ang init na yun, mapapalitan pala ng ganitong sitwasyon. Grabe na. Ba na ako, master? Nag-ano na yung ano, oo. Kulog at kidlat ang aming nakikita papunta sa aming lokasyon. Sa totoo lang, ito na ang kaba at takot na aming nararamdaman. Ang dami nang tumatakbo sa aming isipan kung ano ang mangyayari sa amin pag lumakas ang alon at ulan dahil posibleng masira ang balsa kung tatagal pa kami dito. Naisip na lang namin na ubusin ang natitira naming pagkain kahit umuulan. At kahit kinakabahan na kami, pinanatiling kalmado lang ang aming mga sarili. Katulad kay Kuya Bob, tamang kain lang. At ilang oras na ang lumipas, kahit na tumigil ang ulan, kumulubot na ang aming mga paa at kamay dahil sa lamig at sobrang babad sa tubig. Iba na rin ang aming nararamdaman. Bukod sa lamig, nararamdaman na namin ang aming pagkahilo dahil sa sobrang likot ng aming sinasakyang balsa. Like. Okay ka lang? Ramdam mo na rin yung ano, pagod, hilo. Sa mga oras na to, gusto na namin magpasundo. Alas 5 na at wala pa rin. May lumapit sa amin na mangingisda. Sinubukan namin kausapin at bumili na rin ng isda. Para mawala ang masamang pakiramdam namin, pinuntahan namin si Kuya. Pagbalik namin sa balsa, dumating na rin ang aming sundo. At salamat kay Kuya Roger dahil hindi kami pinagbayad sa isda. Tinanggal na namin ang tali sa kawayan at umalis na kami. Hindi pala basta-basta lang ang ganitong klaseng challenge. Kailangan ng lakas ng loob at determinasyon at kalmadong pag-iisip para kung dumating man ang mga pagsubok, makakapag-isip tayo ng tama, solusyon at diskarte para makapag-survive. Ginawa ko ang challenge na to hindi lang para sa content dahil isa rin to sa mga listahan ko na gusto kong gawin katulad sa pag-akyat ko sa bundok ng Kamandag Island. Hindi namin gusto na gayahin nyo kami. Ang amin lang para magbigay kami ng inspirasyon sa mga taong may gusto na gawin at hindi nila nagagawa. Kaya wag mong sayangin ang panahon habang kaya mo pa ang mga bagay na gusto mo pang gawin. Hanggang dito na lang kami. Ako pala si Like a Like At ako pala si Kuya Babs. follow, like, and share para sa mga susunod namin mga challenge. Salamat! Muna tayo mga ka-likers kasi yun, may nag-CR.